Mindanao at Visayas patuloy pa rin nakakaranas ng malawakang ulan. Mga pagbaha, pinag-iingat. Hilagang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Central Luzon at Metro Manila, patuloy sa magiging katamtaman at maulap na panahon. At proton plaques, muling sumiklab. Epekto sa atin sa mundo, ating ipapaliwanag. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, February 25, 2025. Ang oras natin boss may maga ay alas 10:10 na ng umaga. Una sa lahat ay anibersaryo ngayon ng EDSA Revolution. So, ang pagkakalam ko, hindi naman daw siya diniklara as non-working holiday. Pero marami daw ang mga paaralan o mga eskwelahan ang nagsuspend ngayong araw. So, enjoy po natin yung celebration para sa pagpapaalala natin sa naganap na pagpapatalsik sa nakaraang rehimeng Marcos noon at yung pagpapaalala o balik-tanaw sa mga kaganapan noong panahon ng EDSA Revolution, which is ngayong araw po ito mga folks. At lagay naman na ating panahon ay so far ay magiging maulap pa rin tayo. At inaasahan pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa silangang bahagi pa rin ng bansa dahil pa rin sa patuloy natin na easterlies. At meron pa rin siyempre tayong mga umiiral na malamig na hangin o northeasterlies dyan sa may bandang extreme no Luzon. Kaya nagbubunsod pa rin ng gloomy ang paligid dyan sa Hilaga. Pero mula sa Central Zone kasama na ang Metro Manila ay katamtaman at maulap din ang ating panahon dahil na rin sa accumulated water vapor na tuloy-tuloy na po yan hanggang sa pagpasok na nga po ng Marso. Mula dito sa ating current conditions, overcasting gloomy at haze at mostly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So inaasahan natin yan at base sa ating live CCTV snapshots ay overcast ang lagay ng aming paligid sa Caloocan. So inaasahan yan sa buong Metro Manila. So medyo maaraw and then maya-maya magiging makulimlim na naman, then maya-maya magiging maaraw. So ganun po. Yung isolated rain showers natin ay mataas ang tsansa, particularly dahil mataas din ang ating outside humidity so far. Pero patuloy ang mataas na dry air kasabay ng high pressure area. So alam na po natin yung significance niyan. Medyo cold humidity pa rin tayo. Mataas pa rin ang ating humid o yung humidity. Since yung ating dew point ay nasa 23.3 degrees Celsius. So malamig-lamig pa at hindi pa ganoon ka-significant na nararamdaman natin yung hot dry. Hot cold pa lamang, medyo hot cold pa lamang tayo. Hindi pa totally mas mainit ang nararamdaman natin dahil under transitioning pa rin tayo hanggang sa kasalukuyan. Sa lowest temperature na itala, naka-weather station kaninang 3:36 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24 degrees Celsius, sarado po yan. Kahapon, pinakamataas na ang 32.2 degrees Celsius na medyo warmer na po yan. Kahapon ito ng umaga at 10:50 AM. At sa ating heat index ay natiling mababa pa at 38.6 degrees Celsius. So medyo comfortable pa na init pandama ito since kahapon. Samantala sa PX16 in past 24 hours, well, ang San Jose sa Occidental Mindoro nangunguna sa may pinakamataas na nasa 35 degrees Celsius ang kanilang air temperature. So maalinsangan na talaga sa kanila. Sa Baguio, nasa 14.6 degrees Celsius na malamig pa rin ang hangin sa kanila dahil sa tuloy pa rin nararamdaman nila ang northeasterlies dyan at sa mataas din kasi ang kanilang lugar o higher altitude. So sinuswerte pa rin ang bahagi ng Baguio at Benguet, patuloy pa rin silang giniginaw. Sa Inulan naman, ang Hinatuan nakaranas ng 75 millimeters na total rainfall sa kanila. And so far, wala naman kaming naitalang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. Pero maghapon na gloomy ang naging panahon namin. So hindi naman sobrang mainit at hindi naman sobrang ginaw o lamig ang naranasan namin. Outside humidity, 76%. So medyo katamtaman tayo at tumaas ito ng 3% since last hour. At nanatiling napakataas
ang atmospheric pressure na nasa 1,018 hectopascals. At naungusan na naman niya yung record high noong February 23. Pero almost stationary sa 1,018 hectopascals ang highest atmospheric pressure na naitala. So, bakit ganon? Well, kung titingnan natin sa pinaka-graphs and data para sa station records, yung atmospheric pressure natin, makikita po yung difference. Ayan o. So, makikita nyo po, dito, kung titingnan yung pina-exact value, 1,015.8 hectopascals ang highest recorded atmospheric pressure. So, point lamang ang naging difference nila. Ni-round off lang yan dun sa aking dashboard. Pero to be exact, 1,015.8 hectopascals yan. And then kahapon, umabot sa 1,016.4. So, yung pinaka-highest average niyan. So, ibig sabihin, 116.8 sa pinaka-actual reading, instrument yan, at 1,018.4 hectopascals naman ang record kahapon. Yun po ang lumalabas na above average ng atmospheric pressure. Kaya naungusan niya yung highest atmospheric pressure noong February 23. Kaya ngayon kahapon ito lumabas 1,018.4 degrees Celsius. Ayun o. Ating instrumentation, highest reading niya mismo sa aparato. Yung makikita nyo doon 116 kasi average po yun. Kinukuha niya yung average. So ganun po ang computation niyan. Kumbaga yung low average, ito yun o. Yan, yung low average. Then yung highest average, yung highest atmospheric pressure ay nandito yan sa ating real time sa dashboard, which is 1,018 hectopascals. Kaya napakataas po yung ating atmospheric pressure na naitala kahapon. At dahil nga po sa sobrang taas ng atmospheric pressure natin sa Metro Manila ay medyo hot dryer na po tayo. Hindi pa nga lang tumataas yung ating air temperature. Medyo naglalaro pa siya sa warmer. Pero hot dryer na po tayo kung tutuusin. So pagpasok po ng Marso yan, sisipa na po yung ating hotter air temperature. Dito na po papasok ang hot humid natin. Ito na yung lumalagkit na po yung ating mga pawis niyan. Then sisirit bigla ang ating heat index. So yun ang ating paghahandaan, ha. Yan na po, parang kumbaga parang warning na po yan yung reading ng ating barometric pressure at yung ating outside humidity. Yan. Yan, medyo warning na po yan. Dahil oras na pumasok ang March at pagpatak po ng hot dry season natin, pag sumipa na po yung ating air temperature, sisipa na po yung ating hot humid. Ganun po yan, magsasabay-sabay na yan. So dahil magsasabay-sabay na po yan, dyan na tayo makakaramdam ng hot dry season na talaga. Ngayon, under transitioning pa lang siya. So malinaw yan mga folks, ha. At sa ating thunderstorm watch so far sa Visayas ay inaasahan pa rin ang magiging kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa halos buong areas ng Visayas mula Leyte, Samar, yan, hanggang Biliran. So Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar hanggang sa area ng buong Samar region within 12 hours. So expected yan, maaaring magtaas din yan sa Metro Manila. Pero most commonly dyan sa may bandang Visayas at Mindanao, ang nakataas talaga ng mga pag-ulan dahil nakakaranas sila ngayon ng heavy rain showers yan hanggang sa kasalukuyan. So mag-ingat po sa mga pagbaha. Sa itade low tide status natin so far ay minimum pa rin o minimum low tayo pero mataas pong alon natin, ha. Naibanggit na natin yan kahapon. So ingat po sa mga maliliit na mangingisda, totally bawal po muna kayong pumalaot hanggang ngayong araw. At maaaring umextend pa yan sa susunod na 24 oras dahil sa malakas pa rin ng daloy ng hangin sa silangang Pasipiko at sa ating northeasters pa rin na medyo dumadaloy pa rin sa hilagang parte pa rin ng Luzon. Kaya mataas pa rin ang alon natin, gale force winds. So ingat pa rin. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:15 AM at ninasang lulubog ito mamayang 6:02 PM. At kasalukuyan pa lang pamunset ang ating buwan at elevation 48 degrees. Na waning crescent at 10% na lamang. So baka bukas ay hindi na muna natin i-report yung moonrise and moonset dahil halos
mag-new muna naman siya. So kaninang 3:56 AM po ito nag-moonrise at tulubog ito mamayang hapon at 2:22 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, well, asahan na natin ang partly cloudy maghapon. Medyo magkakaroon din ng mga pagklaro na himpapuwid maya-maya, and then papasok ang tsansa na 100% na ulan, pero isolated rain showers ito expectedly. Bukas ganon din, magiging partly cloudy maghapon, pero naglalaro sa isolated rain showers of 3% ang tsansa na uulanin. So ganon po maglalaro niyan ha. Magdala po ng payong dahil very isolated po ang magiging pag-ulan natin sa Metro Manila. Highs and lowest temperature expected maglalaro 28 to 29 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 24 degrees Celsius. And by the way, ay meron tayong space weather status pa rin, at kung babasahin natin yung data, mula nung nag-post tayo kahapon at nung isang araw, nagkaroon tayo ng mataas na geomagnetic activity at solar flare. Ngayon naman ay photon flux naman ang sumunod. Base sa LASCO, yan, probe, makikita po nagkaroon ng bursting ang ating haring araw. So dahil sa malakas na coronal mass at malakas na solar radiation ang nai-release ng haring araw, nagkaroon ito ng malakas na pagpitik sa kanyang solar radiation at umabot sa S1 at greater na 10 PFU, yung proton flux units. Lumagpas siya ng 10 mega electron volts. Naganap ito kaninang 8:28 AM, oras natin sa Pilipinas yan. So expected S1 minor na solar radiation. So impact yan ng high frequency at radio propagation. So magkakaroon ng pagbaba o paghina ng mga lower frequencies. So mga low frequency medyo magkakaroon ng medyo interruption. Bagamat active o unsettled lang ang ating geomagnetic field so far. So yung ating minor na solar radiation, yan, expected yan na posibleng mabot pa into moderate between ngayong araw hanggang bukas po yan. So nagkaroon kasi ng enhancement associated yan sa ngayong araw na M3.9 flare. Ayun, ayon sa latest report ng solar radiation natin. At inaasahan yan likely o most likely by February 27 ngayong buwan. So be ready. Mataas pa rin ang inaasahan nating radio blackout. Hanggang bukas po yan or within 2 to 3 days, pero minor to moderate ang in-expected niyan. So nagkaroon ito ng largest CME at nagkaroon ng mataas na radio blackout na umaabot in past 24 hours mula kahapon po yan. Mga 11 o 22, mga bandang madaling araw po yan, mga bandang 5 o 6 sa atin sa Pilipinas. At nagkaroon nga po ng potentially alert ng photon event kaninang 8:28 AM nga po, which is ayan po. Kung makikita ninyo yung actual na solar probe, yan, ayan po, nag-burst. O, kitang-kita naman po yung ating haring araw. Ang coordinates yan, bandang 2 o'clock, then 4 o'clock o 5 o'clock coordinates. So, yan po yun. Ayan o. So makikita nyo po, malakas yung burst ng solar flare, and then ang lakas ng solar radiation na i-release niya after niya magkaroon ng biglaang burst ng CMEs. Associated yan. So ang lakas po ng solar radiation na i-release, kitang-kita naman sa ating LASCO satellite courtesy of NOAA. Yan o. So mga bandang alas 5 yan o alas 4 sa atin sa Pilipinas, yung approximate time natin. So nagkaroon ng malakas na propagation. Malamang galing yan sa medyo cluster na sunspots kay AR3998 at 3996. So malamang ay nandyan nang galing, nagkaroon ng solar radiation bigla na nag-arrive sa Earth, kaya nagtaasan yung ating solar photon flux. Ayan, tumaas, pumasok siya sa S1. Ang highest peak recorded so far 31.2 mega electron volts. Yan. Nagsimula pa yung release ng photon flux natin ay simula pa nung bandang alas 6, mga alas 3. Ayun, mga alas 3, bandang alas 3 ng gabi, ng paggabi. And then
bandang 9 o'clock, tumaas na siya ng husto. Hindi naman siya umabot ng S1. Nag-S1 lamang siya starting ng ngayong umaga lang. Ayan o, bandang 6, then 7, nag-propagate na siya, and then pumitik siya sa mahigit sa S1 level. Lumagpas na siya ng 10 eMeV. And then tuloy-tuloy na po siya umabot ng hanggang halos 34 to 35 mega electron volts o MeV. So ano pang significant niyan? Ano ba ang context niyan? Again, paliwanag natin for many times. Ang epekto ng solar photon flux yan yung solar radiation natin. Kapag nagkaroon ng biglaang burst ng haring araw, yan, yung coronal mass ejection niyan, pero makikita mo nagkakaroon siya ng parang bubble, di ba? Parang bubble shape. Then bigla siyang puputok. Ano? Parang siyang bubble na lolobo din puputok. Yung pagputok noon, yun yung tinatawag na solar radiation release. Malakas yun, plasma kasi yun eh. Then mabilis mag-propagate yun pagpunta sa Earth. Pag tumama yun, yun yung tinatawag na solar photon flux. So, ano ba yung magiging significant niyan? Pinaliwanag na natin yan. Yung high frequency, yung mga radio propagation natin, magkakaroon ng biglaang interruption, magkakaroon ng noise, bababa yung frequency, yan, mai-interrupt yan, at mararamdaman din ng ating magnetosphere, yung impact niya. Pero yung radiation niya, yun ang malakas eh. Yun yung usually sumisira sa mga solar panels natin. Maliit kasi yun eh, yung photon atoms eh, babanggayan sa pinaka-electron, halimbawa, sa mga anumang surface na may electron. Siyempre, kakarambulahin niya yon, ang nangyayari, nag-i-split yung mga ibang atoms. So, dahil sa malakas, yung velocity niya ng plasma, nagdudulot po yan ng pag-split sa mga radio frequencies, yung lower radio frequencies, at nakakaroon ng malakas na significant D-region absorption. Ayun, Malamang umabot yan kanina siguro madaling araw, o kaninang umaga. Umabot siguro na at least 20 to 25. Hindi na natin naabutan yan kasi umagang-umaga pa yan. So, expected pa rin ang mababang radio frequencies at since minor lang ito, hindi naman masyado malaki ang magiging damage na magagawa niya by solar radiation. Wag lamang siya mag S4 o S3. Yan, medyo alanganin na po yun. Pag S2, moderate, medyo kaya-kaya pa po yan. Wag lang mag S3. Kasi sobrang lakas na po yun. Kaya nang sumira yun at may mga iba pa nga makaapekto pa raw sa kalusugan ng tao. Hindi naman natin sinasabi na hindi totoo, pero sa ngayon kasi hindi natin masabi pa yung medical evidences na makaapekto yun. Pero siyempre, maliit na particle atoms yan at imaginein mo, napakalakas tumama yan sa katawan ng tao. So, hindi natin masabi na posible rin yun. Pero sa ngayon, ang mas malaking nagiging significant impact dyan, yung mga radio frequencies, GPS, mga solar panel, lalo na sa outer space, sa mga satellite natin sa labas ng mundo, yan ang lalong mas maaapektuhan. Siyempre, maaari ding magkaroon ng pagkasira yan sa mga control systems na mga nagre-release ng mga kuryente natin sa buong mundo o sa iba't ibang panig ng bansa. Yan. So, wag naman sana. Buti na lamang ay minor pa lamang so far at yung prediction naglalaro 99 to 75%. Since yung solar radiation natin ngayong araw nasa 99%, mataas po yung propagation. So previously maaring S1 hanggang S2 daw ang naka-forecast na maaring abutin nito hanggang bukas po yan. So malinaw po yun mga folks ha. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Magsisimula tayo sa Mindanao since ang Mindanao ngayon nakakaranas ng moderate and heavy rain showers na kasalukuyan. So, ibababa natin yung opacity para medyo makita natin yung mga lugar na kung saan ang concentration ng trough na ito. Kitang-kita po sa bahagi nga po ng Davao de Oro, Compostela Valley at ilang bahagi ng Davao Region ang nakakaranas ngayon ng mga pag-ulan. So, damay-damay na. Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental at Oriental. Moderate to heavy rain showers po ang nararanasan nila dyan, especially sa silangang bahagi ng Mindanao, lalo na dyan sa bahagi ng Compostela Valley at umaabot sa City of Davao at Panabo ang malawakang pag-ulan. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha at wag naman sana magkaroon ng paggunang lupa dito sa bahagi nga po ng Compostela Valley, Panutukan hanggang dyan sa may bandang
Governor Generoso nga po. Dahil nga po nakakaranas kayo ng moderate and heavy rain showers dyan sa area na yan. So ingat po mga folks. Para sa mas detalye ay titingnan pa natin yung ibang satellite imagery, lalo na sa ating Himawari 8 satellite imagery. Yan, makikita po ang area ng Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Norte. Siyempre, damay ang City of Davao sa nakakaranas ngayon ng malawakang pag-ulan. So alisto po sa mga kababayan natin. Yan. Potentially, maaaring magdulot yan ng mga pagbaha. Kabilang na ang ilang bahagi sa General Santos City and the rest ng Sarangani. All the way kasama na ang South Cotabato, Sultan Kudarat at dyan sa bahagi nga po ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Well, napabalitaan yata natin kahapon, meron yatang inattempt ng assassination dyan sa Maguindanao. Nakalimutan ko lang kung Maguindanao del Norte ba yan o Maguindanao del Sur, pero binanggit sa may bandang Maguindanao. Yung isang dato na Vice Governor ata o Vice Mayor. So hopefully ay hindi po siya napuruhan. So mabigat na balita po yan na naitala natin sa mga social media at mainstream media. Anyway, nakakaranas pa rin din kayo ng mga pag-ulan dyan. Kabilang na ang Coronadal, Kidapawan at North Cotabato. Kabilang na ang Maguindanao region. The rest ng sentro ng Mindanao mula sa Bukidnon hanggang hilagang parte ng Mindanao nakakaranas din kayo ng ilang moderate and heavy showers, lalo na ng mga taga Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Iligan hanggang dyan sa may bandang Marawi at papasok ng Lanao del Norte at Lanao del Sur. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. At despite naman mula sa Misamis Occidental hanggang rest ng Zamboanga Peninsula, ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Sibugay, magiging maulap kayo dyan at mga kalatkat din na magpag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral sa inyo dyan dahil na rin sa near equatorial trough pa rin at tuloy-tuloy pa rin na nag-a-accumulate. Kabilang na ang Zamboanga City at patawid ng isla ng Basilan at Hulusulu, nakakaranas kayo ng mga kalatkat, scattered rain showers na may mga pagkulog at pagkilat at ngayong maghapon ay mararanasan po ninyo yan. So medyo prepare po sa mga posibilidad ng pagbaha, lalo na sa buong Davao Region at Agusan Region. Maulan din sa bahagi pa rin ng Surigao del Sur hanggang Surigao del Norte. Scattered rain showers po ito na may pagkulog at pagkidlat At sa isla ng Dinagat at Siargao Island, expected din ang mga scattered rain showers. At nabanggit na natin sa buong Agusan del Norte, the rest kasama na ang Butuan, pababa ng Bayugan hanggang San Francisco, lalo na't nakakaranas sila ng moderate and heavy rain showers. Sa may bandang Visayas naman, ang silangan ng Visayas sa may bandang Eastern Samar Region, kalat-kalat din ang pag-ulan sa inyo dyan, maulap at may mga inaasahang pagkulat at pagkilat, lalo na dyan sa may bandang Gian Eastern Samar, Borongan, hanggang dyan sa may bandang areas ng Dolores. Mula naman sa hilagang parte ng Lawang, mga mahihinat katamtamang pag-ulan, mostly cloudy rin tayo dyan, and the rest ng Mapanas Gamay hanggang Atchete. Bagamat maulap din ang umiira sa rest ng Biri, dyan sa may bandang dulong-dulo na, patawid ng bandang Sorsogon, Pagitan, ay magiging maulap kayo dyan, asahan din ng mga isolated rain showers na may mga pagkulog at pagkidlat din ang iiral. So halos buong bahagi ng Eastern Samar Region ay makakaranas ng maulap na yung paporin, pero at least nagkakaroon ng ilang moderate sa bahagi ng west portions ng Samar, kabilang na ang Lope de Vega, San Isidro hanggang Calbayog. Pero mula dito sa may bandang Hinabangan, patawid ng Santa Rita at Tacloban, kalat-kalat din na pag-ulan ang umiira sa inyo dyan. So magdala po ng payong, kabilang na ang buong Leyte o Northern Leyte sa may bandang Cariagara hanggang San Isidro at Biliran Island. Maulap at kalat-kalat din na pag-ulan na may inaasang pagkilat at pagkulog din ng iira sa inyo dyan, the rest ng buong Northern Leyte. Sa Southern Leyte naman, bagamat gloomy, pero expected din mga isolated rain showers na may mga localized thunderstorms ang inaasahan natin sa maghapon. Dahil nga po sa scattered nga po extension ng trough na umaabot dyan sa inyo sa buong Leyte at Eastern Samar. Maulap, gloomy rin, pero medyo humid na po umiira sa may bandang Cebu at Bohol na makakaranas din kayo na anytime na mga ilang moderate rain showers to light rain showers. Magiging clusterized sa mga heavy rain showers na mararamdaman ng mga taga Bohol, Siquijor at katimugang bahagi ng Cebu. So magdala po ng pananggalang sa ulan dahil expected mga isolated din ang magiging pag-ulan sa inyo, depende sa daloy ng maulap na ito sa may bandang Northern Mindanao na nagtatraverse dyan. Kabilang na ang buong Dumaguete sa may bandang Negros Oriental and the rest
ng Negros Occidental. Bagamat mas maaraw ng bahagya sa inyo dyan, partly to sa mostly cloudy umiira sa buong Negros region at Panay Island, pero magdala po ng pananggalang dahil sa tinding sikat ng araw at anytime nitong maghapon, magiging gloomy rin at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At mula naman sa may bandang Southern Luzon, mula Masbate, Burias Island, Romblon at Marinduque ay katamtaman ang lagay ng panahon, pero partly to mostly cloudy ang mas mararanasan ng mga taga Masbate hanggang dyan sa may bandang Bicol region na magiging katamtaman pero magiging partly to mostly cloudy, especially dyan sa may bandang Sorsogon. Isolated rain showers lang din ang medyo iira sa halos buong areas ng Bicol region. So titingnan natin din sa mas detalyeng bahagi para sa mas mataas na animation at yung wavelength ng mga possible na uulanin at maulap. Kitang-kita sa bahagi ng Sorsogon City at hanggang Legazpi na maulap ang inyong magiging himpaporin at mga asahan na mga isolated rain showers and localized thunderstorms lalo na sa hapon o sa gabi. Hindi rin ligtas ang Catanduanes sa uulanin, so medyo prepare kayo sa inyong mga payong bukod din sa magiging sikat ng araw. So lahat ng areas ng Camarines Sur mula Naga hanggang dyan sa Iriga, pataas na yun ang bandang Camarines Norte kasama na ang buong Quezon Province na makakaranas ng katamtaman. Medyo gloomy pa rin at humid na panahon. So medyo magiging warmer na po ang temperatura ninyo dyan, pero expected sa hapon o sa gabi ang mga localized thunderstorms na naka-forecast sa inyo at least 33 to 44% chance of rain. Mas mainit naman ang iira sa may bandang Mindoro, lalo na dito sa may San Jose, sakop ng Occidental Mindoro. Mas magiging mainit pa rin kayo dyan, humid, pero partly to mostly cloudy ang iira latong nitong hapon. So medyo magdala pa rin ang pananggalang kung sakali, bukod sa tinding sikat ng araw, ay asahan ang mga scattered isolated rain showers kabilang na sa buong bandang Oriental Mindoro. Moderate and some heavy rain showers naman ang naranasan dito sa dulo ng Palawan, ng Brooks Point, pababa ng Balabac. Ingat po sa mga pagbaha. Magiging maulap din ang buong Puerto Princesa at mga isolated rain showers din sa maghapon, kaya ingat at magdala ng pananggalang. Katamtaman at maulap din ang bahagi na ito ng buong El Nido, kabilang na ang Taytay at Dumacan. Pero maganda-ganda kahit papaano yung paligid dyan. So, pwedeng magpasyal sa mga namamasyal ngayon dyan, sa mga foreigners natin. At dyan sa may bandang Coron, Palawan. So, moderate pero magiging partly to mostly cloudy ang magdamag. So, hindi mawawala ang isolated rain showers kahit na nasa around 35% chance of rain. The rest ng Calabarzon area, kasama na ang Metro Manila, Central Luzon, ay kitang-kita naman po ay katamtaman ang lagay ng panahon natin pero overcast and gloomy o halos haze ang magiging paligid natin. So, yung isolated rain showers madalas light drizzle rains to some moderate lamang ang naka-forecast. Pero mababa nga po ang naka-forecast sa atin. Pero yung chance ng pag-ulan sa Karatig Metro Manila, 100% chance daw. So, malamang isolated lamang ito. The rest, kabilang na ang central ng Luzon. At mas maaraw naman ang mararanasan ng mga taga-kanluran ng Luzon mula sa Zambales, pataas ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte na yan. Mas klaro po ang paligid ninyo, no? Mas clear skies po, kaya mas matinding sikat ng araw sa inyo. At mula naman sa silangan ng bandang Cagayan Valley, so sama-sama na ang Apayao, Tugigaraw, kabilang na ang Kalinga, Ilagan, Isabela, Quirino, yan, kabilang na ang Aurora region sa Kasiguran Aurora. Magiging mas partly to mostly cloudy tayo dyan. Dahil medyo may northeasterlies pa rin umiira dyan na bumabangga sa ating easterlies dito. Malakas po yung daloy ng easterlies. So, bumabangga pa po yung area dyan. Hindi naman masyado distinguishable yung shear line. Pero at least yung boundary ay makikita rin natin yung mga kaulapan dyan na umiiral. So, kung ida-dark mode natin, kitang-kita naman po yung boundary pa rin ng northeasterlies na bubabangga sa easterlies dito sa silangang dagat Pasipiko natin. Kaya magiging maulap pa rin ang buong bahagi ng Cagayan Valley. Tsansa ng pag-ulan, maliit din ang tsansa, at least 14 to 15%. Pumasok man ang tsansa na yan, pero mga light drizzle rains lamang dahil medyo mas mahamog pa rin ang paligid ninyo dyan. So, generally, ang buong bahagi nga po ng Luzon, halos katamtaman lamang ang lagay ng panahon. At mostly fairly weather naman sa may bandang kalunan ng Northern Luzon sa maghapon. So walang masyadong magiging malaking significant impact ang weather systems natin dyan sa hilagang bahagi ng Luzon, baliban sa malamig na temperatura.
At sa bandang Metro Manila nga po, ilang bahagi ng Calabarzon ay patuloy pa rin tayo na magiging overcast and gloomy ang magiging paligid. So mas makukulimlim, maya magiging maaraw, and then yung ilang bahagi magkakaroon ng mga localized thunderstorms. So watch out pa rin, lalo na ng mga taga Quezon City at dyan sa may bandang papuntang San Jose, hanggang Malolo sa Bulacan. Medyo mas mararamdaman natin yung impact ng mga localized thunderstorm niyan anytime ngayong maghapon. Well, wala naman tayong nabantay na anumang tropical wave o anumang tropical cyclone, pero namumutakti pa rin ang bandang southern hemisphere natin. So, titingnan natin sa ibang bansa, ayan o, namumutakti ang southern hemisphere ng mga tropical cyclones. Ayan o, may category 1 typhoon na sila. Yan. Hurricane po tawag nila dyan . Sa atin kasi, sa version natin sa Pilipinas, typhoon ito. So, parehong category 1, tinawag na isang Ray at Alfred. At mayroong isang category 3 na Bianca. Ito, mas malakas ito Saan kaya yan? Well, kung sisilipin natin yung area ng location ng mga tropical cyclone, ayan, puro southern hemisphere. Mala rito sa area na ito ng anong bansa ba ito? Nakakalimutan ko Madagascar. Ayan, Madagascar. At dito sa may bandang boundary ng Africa sa Inhambane. Tropical depression pareho. Pero isang super typhoon, ito yon malamang. Ito yung pinakamalakas, yung Bianca. Buti naman, nasa karagatan siya. So, walang masyadong naapektuhang bansa. Pero syempre, yung mga outer rain trough niya, yung mga trough na nahahatak ng super typhoon na ito, ay magdudulot po ng malawakang ulan niya at may mga bugsong hangin. Medyo mabilis-bilis ng konti yung kilos niya pa south-southwest. Yan, 189 km per hour. Bugsong umaabot ng 236 km per hour yan. Malakas. Buti na lang, walang dinadaan ng kalupaan. At isang typhoon, Alfred naman. So, medyo namumaktak pa sa may bandang southern hemisphere. Yung 21, tropical storm. So, nakakaramdam ng sama ng panahon ng Vanuatu. At Ray, sa may bandang isla ng Tonga. So, yung paligid na yan ang madalas pa rin binabagyo Makikita ninyo yung alignment ng ITCC. Southern Hemisphere pa rin siya. Yun. Wala naman masyado sa Pilipinas. Pero yung mga near equatorial troughs dyan, yung equatorial troughs malakas po dyan sa may bandang Indonesian Peninsula. Kaya mas maulan ang nararamdaman nila ngayon dyan. Yun. So, yung mga kilos, yung mga forecast track nila, yan puro pa southward, pa southward. So, mapapansin niyo kapag ang nabubuong bagyo dito sa may bandang part ng Northern Hemisphere o bandang Western Pacific natin, pahilaga naman ang kilos nila pa northward. Pag nasa Southern Hemisphere sila, puro pa southward naman ang nagiging track nila, yung nagiging kilos nila. So, malalaman ninyo yung inog ng ating Earth kasabay ng Coriolis circulation. Kaya yung mga galaw na mga bagyo ay puro mga pa-south. Pa-southward ang mga galaw nila. Yun, puro pa-southward. Yan. So, ingat po kung may mga kababayan po tayo dyan sa may Vanuatu at ilang areas ng Australia, bandang Queensland yata ito. Malakas po yung hatak din sa trough din dahil may typhoon category. Ganon din dito. Buti ito medyo mas malayo-layo ng konti. So yung Western Australia, medyo mararamdaman lamang nila ilang bugso ng hangin at mga siguro mga ilang ulan. At may mga ilang bugso ng hangin. Since napakalayo naman niya sa kalupaan. So wala pa masyadong direct landfall itong nagaganap, itong mga malalakas na bagyo nito. So medyo mas tutok ngayon ang Southern Hemisphere kumpara sa Northern Hemisphere. So, yun lang ang pinaka-analysis natin sa ibang bansa, pero wala naman tayong significant na binabantayan sa malapit sa Pilipinas. So, diretso agad tayo sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin. At kung makikita natin ay yung equatorial trough, yung current situation, puro Southern Hemisphere pa rin ang binabagyo. Pero sa atin sa Pilipinas ay wala po. So, wala tayong magiging komento pa rin. Patuloy pa rin ang Easterlies. At yung magiging gloomy natin dahil sa patuloy pa rin na magiging maulap at mga water vapor dulot nga po ng easterlies. At dahil sa nagkakaroon nga po tayo ng transition, nagkakaroon tayo ng monsoon break na halos,
lalo na sa may bandang katimugan ng Luzon hanggang Mindanao. So, maulan-ulan at maulap ang mararanasan natin madalas sa Pilipinas hanggang sa pagpasok nga po ng Marso. So, habang nagpapalit pa yung klima, ay patuloy pa rin tayo makakaranas na high pressure area kabilang nasa may bandang Luzon area. Pero yung possible development of tropical cyclone ay napaka-negative po at insignificant. Wala tayong nakikitaan dito. Kahit man lang sa may bandang Mid-Pacific, wala. Napakalabo. So, sa mga computer models, patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga traffic situations, lalo na sa silangang bagay pa rin ng bansa. Patuloy pa rin yung daloy ng ating still. So, wala tayong masyadong komento sa anumang may mabubuong anumang tropical wave malapit sa loob o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yun, ang magiging concern lamang natin yung pagpasok nga po ng hot dry season natin. So, yun ang medyo paghandain natin mga folks. Samantala sa ulat Lindol, well, wala naman tayo naitala na malakas-lakas na pagyanig. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBox kung meron sa kanilang na-detect. Well, kaninang madaling araw ito, 1:05 AM sa may bandang northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Uy, napakababaw lang ng epicentral depth nito, 1 kilometer lang na may magnitude 4.2. So malamang naramdaman ng bahagya ang intensity 1 dyan sa paligid ng Hinatuan, Bislig or rest ng Surigao del Sur. Ang kagandahan, mas malayo lang siya at mahina ang pagyanig. Magnitude 4.2 lamang siya. After nyan, wala namang sumunod at kukunti pa lamang yung mga total earthquakes natin hanggang sa kasalukuyang nagre-report tayo. So wala tayong masyadong komento din sa ulat Lindol. Bibilangin na lang natin yung total earthquakes natin ngayong araw since maghapon mula kahapon. So for the month of February 2025, ayan. Nasa total of 765 earthquakes na po tayo. 728 dito is magnitude 2.0 pataas. 32 sa magnitude 4.0 at nanatiling 5 ang ating magnitude 5.0 pataas. So wala pa ring significant na nadadagdagan yung mas malalakas nating paghinig. Pero mas lalo tayong magiging handa at preparado. Dahil the more na mas tumatahimik, the more na mas maaari o anytime may posibleng bigla ang mas malakas na pagyanig ang magaganap. So, lalo na dito pa rin sa may bandang Eastern Visayas, malawakan pa rin ang mga earthquake clusters dyan, kumpara sa bahagi nga po ng South Luzon at Luzon area. So, mas maging prepare pa rin tayo at maging mas handa. The more na mas tumatahimik, the more na mas lalo tayong magiging mapaghanda at alisto po. So, lagi nating tatandaan palagi yung duck, hold, and cover, just in case biglang nagkaroon ng malakas na jolt o pagyanig ang nai-release. Dahil yung mga ganitong katahimikan sa ating mga tectonic plates, lalo na sa Luzon, ay posible anytime medyo meron ng mas mataas na pressure doon sa ilalim ng ating tectonic plates na anytime bigla na lang pipiglas yan. So at least medyo preparado po tayo mga folks. So wala tayong masyadong komento at again, nasa total of 765 total earthquakes na po tayo mga folks. So mukhang aabot pa ata ito ng 800 to 900. Well, let's see po. Mga 3 araw na lamang po natitira bago matapos ang February 2025. At narito naman ating 3D to develop forecast sa araw ng Martes, February 25, 2025.
analysis para sa araw ng Martes, February 25, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. At stationary lamang na magiging ganito, overcast, gloomy, haze, yan, mostly cloudy, then biglang susumpong ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading mismo na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.